At para sa mga ingredients ay gagamit tayo ng manok. Yung available sa akin is breast chicken. Ito, hindi ko alam kung ano tawag sa inyo nito. Basta dahon ng sibuyas at sibuyas. Nag-iisang star anise. Kung bakit nag-iisa, yan po ay very concentrated. Kaya dapat isa lang. Siyempre 25 grams of butter. 2 tablespoon of oyster sauce. Honey, 2 tablespoon din mamaya para sa palaman natin. Itlog, ilalaga to mamaya. Siyempre, yung ating pampaalsa, yeast para sa wet ingredients. And baking powder para sa dry ingredients. Yan po ay 1.5 cup of milk na linagyan ko na ng 25 grams din na butter para sa wet ingredients. And also, white sugar. Siyempre, gagamit tayo ng flour. Ang flour po na gagamitin ko ngayon ay 4 cups. Siyempre, gagamit tayo ng corn flour o cornstarch. Yan, gagamitin natin yan. Yan po ang gagamitin nating ingredients para sa ating siopaw na version ni TOEIC 14. Yan. So, tara na. Magluto na tayo. O ihanda na natin ang mga sangkap. Ayan guys, so yung chicken breast nga pala ay pakukulaan natin. Yan. Ilagay ko na dyan sa kaldero. Ayan, sa pagpapakulo naman ito ay kahit ano ilagay nyo. Basta maano lang, magkalasa ng konti yung chicken. Yung ginawa ko dito, linagyan ko ng buo na paminta, asin, tsaka sibuyas. Ayan, yun lang. Alright guys, at yung dahon ng sibuyas ay ginagayat na ng aking nets. Ayan, ganyan lang po ang paggagayat. Yan po ay para sa magiging palaman ng ating siopaw. At ganun din itong sibuyas mismo. Ayan, mga ganyan lang po ang mga pagkakagayat at good to go. So, start na tayo i-prepare ang ating dry ingredients at ang ating wet ingredients. Ito po yung milk ha, yung kaya naging dilaw yan kasi na-melt na yung butter. Ayan. Okay. At buksan na natin ang ating baking powder. Baking powder, buksan na yan. 3 teaspoon ng baking powder. Ilalagay natin yan dito sa ating dry ingredient. 1. Alright, 2. Ang pangatlo. Ayan, 3. So, meron na tayong baking powder sa ating dry ingredients. And then, ang isusunod natin ngayon ay ang ating sugar. So, sa sugar naman, hindi teaspoon. Dapat yan ay tawag dito, tablespoon. So, ito yung ating panukat ng ating sugar. Tablespoon. Okay? 4 cups to. 4 cups of flour to. Kaya, lalagyan natin yan ng 4 na tablespoon. 1, 2, 3, 4. At lalagyan natin to ng 2 para sa ating wet ingredients. Okay, wait lang. 1, 2. Alright. So, kailangan na natin siyang haluin. At para mahalo yan, gagamit tayo ngayon ng tinatawag na ito, hindi ko lang tawag dito. Bahala na kayo. Yan, haluin mabuti. Yan. Alright, at ganoon din dito sa ating wet ingredients. Kailangan mahalo din siya kasi nga natutuyo na yung butter sa ibabaw. Kailangan mahalo siya. At pag nag-cool down na to, itong wet ingredients natin, maaari na natin siyang lagyan ng pampaalsa, yung ating yeast.
So, microwave ko siya kaya medyo mainit pa. Pero ito, take note guys, kung maglalagay kayo ng yeast, kailangan hindi mainit or hindi malamig. Kailangan maligam-gam lang. Yung parang body temperature, yon, ganun. Parang body temperature lang dapat. Yung ating wet ingredient para mag-activate yung yeast. So sa ngayon hindi pa natin pwedeng ilagay ang yeast dito kasi medyo mainit pa siya. At hintay-hintayin na lang natin medyo mag-cool down to bago natin ilagay ang ating yeast. So, alright guys, nagbabalik tayo at okay na, pwede na siya. Hindi na siya mainit at kailangan na natin siyang lagyan ng pampaalsa o kaya yeast. Bali, kung napapansin nyo, dito ko siya lalagyan ng yeast, hindi dito. Kasi kailangan ko muna ipa-activate yung yeast dito bago ko siya ihalo dito. So, ganun yung mangyayari. Pero kung tutuusin ay pwede naman i-direct na dito yung yeast. Pero para sa akin kasi gusto ko dito muna. Gusto ko mag-activate muna siya rito sa sa wet ingredients natin. So, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng 1 tablespoon lang na yeast. Okay na yan. 1 tablespoon. Lalagyan natin yan. Ayan, okay na yan. At haluin natin. Di ba? Haluin muna natin yan. Kasi alam nyo ba kung anong mangyayari dyan? Kasi ang yeast at saka asukal, mortal na magkaaway yan. May asukal to. Maya-maya lang, para na siyang, para ng yan, parang beer. Bubula na yan mamaya-maya. Yan, di ba? Okay na, di ba? Nahalo na natin siya. At kailangan na natin siyang itago. Tatago muna natin yan ng mga 5 minuto. 5 minuto. Yan. Tago muna natin 5 minuto. At babalikan natin mamaya. Okay. Alright, so guys, nagbabalik po tayo at okay na yung ating yeast. Nag-activate na siya. So ilalagay na natin siya dito at gagamit tayo ng panibagong tools. Ang ating panibagong tools ay ito, rubber spatula para sa ating dito sa ating dough. So ihahalo na natin siya diyan. Yung ating wet ingredients ay ihahalo na natin dito para nag-ano na sila. Para may forever na sila. Alright. So, ilalagay na natin. So, kita nyo naman parang beer. Bula ng beer. Lagay natin yan dyan. Siyempre, sairin natin. Kasi yung ibang yeast na iwan dito sa bowl. Ayan. Kung makikita nyo, inihalo ko na nga siya. At magkakaroon na sila ngayon ng forever. Halu-haluin lang yan para maging dough. So, take note po, yung wet ingredients po natin na yon ay 1.5 cup of milk. Kung papansin nyo, uunti yan. Kapag nabasa na lahat yan ng wet ingredients, ay uunti yan. At si yeast na ang balang magparami dyan. So, naghugas lang ako ng kamay, guys. Yan. At kakamayin na natin to siya. Kakamayin na natin to siya. At gaya nga ng inaasahan, malagkit yan kasi matamis. Yan, matamis. Yan. Pag ang dough ay may tamis, asahan nyo na malagkit yan. So, kailangan natin siyang kamayin.
So, ayan na siya guys. Umunti siya, di ba? Ayan. Ayan na siya. Bilugin lang natin siya ng ganyan. At set aside muna natin siya ng 1 oras or more, what's better, 1 oras o mahigit. Paparest muna natin siya ng mga ganong katagal. Ayan. Lagyan natin ng plastic. Lagyan natin ng plastic. Ayan. Alright. At lagyan natin ng towel. Tago natin sa dark place. Oh yeah. Alright guys, ito nga pala yung yung ating pangpalaman. So, ito na yung itlog na in-slice. At ito na yung chicken. Siyempre gagamit tayo niyan, oyster sauce. At ito, yan. Sibuyas at dahon ng sibuyas. Yeah, so igisa na natin yan. Let's go. Igisa na natin ang ating palaman. Alright. Yeah. Ilagay na ang butter. Yeah. Yan, hintayin muna nating matunaw yan. Ang ating butter. Mas maganda mahina lang yung apoy kasi alam mo naman ng butter mabilis masunog. So ilagay na natin yung sibuyas. Para po sa mga magtatanong kung bakit walang bawang is pwede po lagyan ng bawang to. Ayan, ako lang po ay hindi ko linalagyan ng bawang. Pero kung gusto nyo may bawang, pwede po siya. Yan. So, ang style po dito, lulutuin lang po ang sibuyas. Hindi po natin tutustahin. Hintayin lang po siyang maluto. Siyempre, hindi mawawala ang ating paminta. Mamaya lalagay natin yan. So, okay na yung sibuyas. Okay na, luto na. Lagyan na natin yung manok. Lagyan na natin yung manok. Tsaka natin lagyan ng konting toyo. Konti lang Sa akin tatentayin ko na lang. Yan. Alright, okay na yan. So, haluin lang natin yan. At pwede na natin ilagay ang ating star anise. Yan. Alam nyo ba kung bakit hindi ko isinabay kanina sa sibuyas yung star anise? Kasi konting init lang. Pag nainitan niya yung star anise na yan, lalabas yung oil niyan, yung amoy. Kaya ang pakay natin dito, kukuha lang tayo ng konting aroma sa star anise. Now, pwede na natin ilagay ang ating dahon ng sibuyas. Yeah. Yan, inuulit ko po sa mga gusto ko maglagay ng bawang, pwede po yan. Wala mo po ay ayoko. Yan. Malaya po kayo kung anong gusto nyong panimpla sa palaman ng siopaw. Ang nakikita nyo lang po ay yung aking pamamaraan kung paano ko gawin ang palaman ng siopaw. Yan. At syempre,
lalagyan natin siya ng konting oyster sauce. Yeah, ang ating oyster sauce. Ayan. 2 tablespoon po yon na oyster sauce. Ayan. Mekos-mekos. Ayan. Halo-halo lang. Ayan, bango. Oh, diba? Amoy na siya. Yeah. Okay. Hinto muna natin ang apoy sapagkat tayo ay magpe-prepare ng ating cornstarch. Okay. Alright. Now, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng honey. Yan, honey. Ngayon guys, about sa honey, kasi ito yung magpapatamis ng ating palaman, ay hindi ko na rin nilalagyan ng tamang sukat. Kumbaga, kung ano lang yung tamis na gusto ko, yun lang ang ganun lang ilalagay ko. Alright, naka-isa na tayong kutsara. Pangalawang kutsara na honey. Alright, pangatlong kutsara. Alright, pang-apat na kutsara. So, 4 na kutsarang honey yan guys, ang ilalagay ko. Kung halimbawa sa version nyo, ay nasa sa inyo kung ilang kutsara ang gusto nyo. Pero pwede rin naman asukal na rin lang ang ilagay dito. Pero since may available naman na honey. Pero dati naman talaga, kapag gumagawa ako ng syoko, is honey talaga yung aking pang honey talaga yung pang tamis ko dyan. Alright. Mekos-mekos ulit. Medyo matapang na yung amoy ng ating star anise. Tanggalin na natin. Yan. At pwede na natin lagyan ng cornstarch. Lagyan natin ng cornstarch. Kasi para lumapot siya. Palalaputin natin yan. Dapat malapot siya kasi para hindi siya magsabaw kapag in-steam nyo na. Yan. Okay na ang ating palaman. Ayan, okay na yan. So, punta tayo dun sa ating dough. Let's go! Alright guys, magbabalik tayo. Ayan, ito na yung ating palaman at ito na yung ating itlog na in-slice ng papagayaan. Ayan. Tabi muna natin at ito ang ating palaman na pinalamig na natin. Alright, tabi muna natin yan. At syempre guys, kanina nung kinuha ko to dun sa sa bowl, ay akala ko nagro-roll tong akala ko nagre-record na tong camera. Ay hindi pa pala. So yan. Okay, continue tayo. Ito na po yung ating dough. So masahin lang muna natin yung papagayaan. Yes. Para maging firm. Yan. Gaganyan natin yan. Yung natin, ready na yung natin, wax paper nga pala. Nakalimutan ko mabanggit kanina na kailangan nga pala tayo
Nito. Ayan. Ang wax paper. Yan yung magiging sapin ng ating siopaw. Yan magiging sapin ng ating siopaw mamaya. So, ang gagawin natin, hahati-hatiin na natin yan. Ulit. Kuha tayo ng kutsilyo, hahati-hatiin natin to. Yan. Tabi. At mas maganda niyan, bilugin ulit to. Ayan, bilugin ulit. Pag nabilog na, hatiin ulit. Bilugin naman to. Pag nabilog na, hatiin ulit. Ayan. So guys, ito na ang ating magiging siopaw ngayon. So, ang mangyayari, ganyan. I-rolling pin muna natin yan ng konti para lumapad siya. Ayan. So, ganyan ang gagawin natin sa lahat ng yan. Ipa-flat natin ang ganito. Yung mga bilog na yan para palamanan. So, ipapalamanan na natin yan. Ang mangyayari dyan, kukuha ng konti dito. Ilalagay doon. Alright. So, yan. Papalamanan siya ng papagayaan at lalagyan ng itlog. So, ganyan lang guys. Yan. Ang problema nito sa pagsasara, hindi ako magaling sa pagsasara nito. Yan. Yan. So, pag ganyan na yan, isasarado muna ng papagayaan at okay na yan. Yan. Ready to steam na yan. Pero, ilalagay muna natin dyan at after makumpleto ang lahat at saka na natin siya i-steamin. So, gagawa ulit tayo ng ganon. Alright guys, mali na ako makakatapos ng pagpapalaman. Yan. Alright. Yan o. Hindi ako magaling magsara. Sino sa magaling yan eh. Kaso, sabi ko, sige, akong gagawa. Yan. May papagayaan pa yan eh. Hindi ako magaling magsara. Sasara ng paganyan. Yan, para magsarado siya. Sana wag bumuka mamaya. Kasi bumubuka pa to eh. Kapag na-steam, gumagalaw pa siya eh. Sana lang wag bumuka. So guys, andito na tayo sa pag-i-steam ng ating siopaw. Ayan siya. I-steam na natin siya. Kasi press bun siya. I-steam natin siya ng 11 to 13 minutes. Ayan. So, kakasalang ko lang yan. Sa mahinang apoy lang. Mahinang apoy lang siya. Alright, hintayin natin maluto guys. So guys, ito na ating naluto. Ayan, ito luto na to. Ito yung hilaw pa. Ayan. So, 5 yan. Eh, sinampulan na ng aking asawa. Nets, yung isa. At meron pa akong nakasalang dyan. Ito yun. So, kunin na natin to. Kasi okay na siya. So, okay na. Luto na tong next salang. Luto na. Kukunin na natin yan. Ilalagay. Anong problema? Ubos. Ayan o, kuha ka. Ayan, kita nyo asawa ko. Yan. Nagsala ako ng 4. Pero may natitira pa tayong 2.
Ayan. Sige. Larga. Dahil apat sila, siguro mga 11 minutes lang to. 11 minutes na i-steam. At babalik tayo maya-maya lang. So, ayun guys. Tapos na tayo magluto ng siopaw. Ito na siya. Yan o. Yan na po ang ating naluto. Yan, 14, 16 pieces na siopaw. Pero itong nandito sa plato ay ano lang, 14 lang kasi pinain na ng asawa ko yung dalawa. Okay, thank you sa inyong mga panonood dyan. Sana nasundan nyo ang aking ang aking sariling pamamaraan sa paggawa ng bagay na to, siopaw. At maraming salamat kay paring Sendo Ryan. Shoutout sa iyo dyan. Thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging posible ang video to. At yun lang guys, ganun lang po ang aking paggawa ng siopaw. Siguro naman sa inyo ay meron kayong sarili ring pamamaraan. Ngunit sinare ko lang din yung akin. So thank you guys hanggang sa muli. Thank you sa panonood. Bye.